Magandang araw mga kapwa siyentista at welcome sa BTS o ang Behind the Science podcast kung saan kakausapin natin ang ating mga scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng pag-aaral nila kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. This podcast is co-presented by the UP Diliman College of Science and UP Resilience Institute. So today, ang guest natin ay nagtapos ng BS Geology from UP Diliman National Institute of Geological Sciences and also kumuha din siya ng Masters in Geology niya from the same university. She worked with Project NOAA for around 10 years and currently siya ay nagtatrabaho sa Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System. Without further ado, let's all welcome Miss Carmille Marie Escape. Hello, good day. Thank you, Paul. Thank you for having me. Thank you din po, Ma'am CM, for accepting our invitation. As usual, bago tayo mag-proceed dun sa study nyo, so ang pag-uusapan pala natin ngayon ay landslide naman. Second na ito na episode na tungkol sa landslide. And mamaya, pag-uusapan natin yung yung in-depth na details as well as yung mga behind the scenes. Pero for now, pag-usapan muna natin yung origin story ni Ma'am CM kung paano siya napunta sa geology and her current work as a scientist. So Ma'am, when did you realize na gusto nyo maging scientist or gusto nyo magtrabaho sa science sector? Nung high school ako actually, na-realize ko na gusto ko palang maging doktor. Pero nung nakapasok kasi ako sa UP, ang napasukan ko is geology. Tapos, nung na-experience ko yung first fieldwork namin sa Taal, doon ko na-realize na, ay gusto ko palang magstay sa track na to. Kasi, to be honest, parati kang nasa labas, parating nag-fieldwork, tapos, ang daming napupuntahang places. And then, at the same time, yung pag nakita mo yung mga bulkan, na-realize ko na ang dami palang pwedeng malaman sa about Earth. So, para na rin nag-explore ng stories or yung history ng Earth. Kaya na-realize ko na, ay gusto ko palang magstay sa track na to. And itong geology track pala yung gusto kong i-pursue instead na yung biology na track na I thought yun yung gusto kong i-pursue nung high school as a doctor. So, yun. Yung Taal po na fieldwork na sinasabi nyo, ito ba yung JOL 11 na field trip dun sa Taal? Yeah, oo. Yun talaga kasi sobrang memorable niya for me. Kasi actually nagsuka pa ako nun kasi totally hindi ako prepared na ako pag geologist pala kailangan mong mag-hike. Kailangan mong physically fit. Pero yung excitement, I guess, and yung knowledge na na-absorb from the field ng Taal, doon ko na-realize na, ay kahit challenging, gusto ko pala siyang i-pursue. Para pala sa mga viewers, yung bago yung Taal eruption, every SEM may Taal field trip. In-organize siya ng Ubinis Orbis Geological Fraternity. Tapos ayun, para yan sa mga Geology 11 and mga JOL 1 students pumupunta dun sa Taal. So ayun, very nice to know na nakaka-inspire din pala siya sa mga students. Actually, kasi bala ko actually nun, mag-transfer to bio. So, thankfully, na-experience ko yung Taal fieldwork and na-experience ko na, masaya pala maging geologist. Pero paano po pala yun, di ba? Nung nag-UPCAT, nilagay nyo as number one option nyo yung geology or second choice? Actually, second choice pa lang din siya. Kasi na-recommend siya ng katrabaho ng nanay ko. Kasi meron din siyang anak na nag-aral sa geology. Actually, si Dr. Decibel Faustino. So, yun. From that, siya yung naging second course ko. Kasi wala na akong maisip na, ang inisip ko lang talaga, pag nakapasok ng UP, mag-shift to bio, which I think maraming nag-iisip ng ganun. Pero yun, kaya actually yung path ko as a geologist or a scientist, lahat lang it's either by chance or na-recommend lang. Kasi even sa work din, yung the reason kung bakit ako napunta more on sa disaster field and sa Project NOAA. Kasi nung time na before
licensure exam ng geology. Yung batchmate ko, which is Cheska, ay nag-work na siya under kay Dr. Mahar Lagmay, under NOAA kasi lab nila yon for volcanotectonic lab. So, yun, parang nasabi lang din niya sa akin na, uy, CM, may opening pala kami sa NOAA, baka gusto mong itry. So, by chance lang din ulit na nakapasok din sa NOAA, and then 10 years after, nandito pa din ako sa disaster field. So, yun lang. Bali after graduation na po pala kayo napunta sa NOAA. Akala ko po parang before ng undergrad, part na kayo ng VTech lab ni Sir Mahar. Hindi pa, pala. oo. By chance lang din ulit. Ay, ano po pala ma'am, can you share din po yung mga naging projects nyo na hinandle sa NOAA? Kasi almost 10 years po kayo dun eh. Yeah, oo. So can you share din po yung mga ginawa nyo and maybe mga experiences nyo na hindi makakalimutan while working with Project NOAA? Yeah. So, nag-start ako doon as yung start talaga ng Project NOAA, wherein napunta ako sa landslide team, syempre as a geologist. And yung task ko talaga noon, and I guess yun din again, by chance lang din again, yeah, yung napunta ako sa team na ang task is to get all landslides as much as possible to account all landslides. So, landslide inventory. And I guess yun yung naging start. Kasi parang um, parang bunutan na lang ata yun eh, na parang, ikaw sa debris flow, ikaw sa rainfall-induced landslide, tapos kayo na lang dun sa landslide inventory. Tapos, ayun, napunta lang din ako sa landslide inventory, tapos hindi ko akalain na rin yung magiging start ng remote sensing career ko, actually. So, yun, yung task is to detect landslides and nagsimula pa kami nun since wala pa akong kaalam-alam about remote sensing. Simpleng pagtingin lang sa Google Earth, lahat ng historical images sa buong Pilipinas, lagyan mo lang ng pin, tas i-determine mo lang kung landslide or not. Tas hanggang sa nag-evolve na into more sophisticated na gumamit na ng Landsat, gumamit na ng Sentinel, iba-ibang satellite images. Tas dahil masyadong maraming satellite images, kailangan na nating i-automate yung process. So parang through time, natuto na rin akong gumamit and maglaro ng Python and ways to automate kasi masyadong maraming satellite images, and yun na yung pag downhill path ko towards remote sensing. And so yun, during Project NOAA, bukod sa pag-build ng landslide inventory sa Pilipinas, every province, or well, actually may mga target provinces din kami. As much as possible, mapupuntahan dapat namin siya. So, nag-form kami ng teams. Tapos dati, almost every month, may umaalis para pumunta sa iba't ibang provinces ng Pilipinas para una, kumuha ng information about yung past landslide events. Tapos, kumuha ng soil samples para mas mabalik sa Manila and ma-undergo sa soil studies yung samples na kinuha namin, tapos yung values from the soil studies, yun yung ipapasok namin sa modeling namin for landslide hazard map. So, dahil sa Project NOAA, nakapunta ako sa iba't ibang probinsya, such as sa Cebu, na hindi ko akalain na years after, yun nga, magkakaroon ulit ng panibagong incident and magli-lead dun sa paper namin with NAGA. So, Cebu, Ilocos, Davao, and then after ng Project NOAA, nung nag-transition siya towards na-adapt siya ng UP, nag-transition din siya from just modeling to incorporating exposure, vulnerabilities, and risk. So, mas dumami yung GIS responsibilities. And so, for a while, with
project rebuild and rapid project, naging more on GIS ako. So for risk analysis and mapping, aside from yung hazard mapping, risk analysis na siya. And then yung lalo na nung naging prolific yung exposure ng NOAA website. So since naging mas sophisticated na rin yung needs for data para sa NOAA website, nag-transition kami into GIS applications. And then within UPRI, may times na may mga pumapasok kami with an agreement sa it's either LGUs or sa mga stakeholders para tumulong sa landslide analysis nila, or kung halimbawa tulad sa NAGA paper namin, dahil sa event na nangyari, nagre-request sila na pwedeng tulungan nyo kami to analyze kung ano yung nangyari sa lugar namin. So, may mga, although hindi siya projects, pinapadala kami ng UPRI sa mga lugar na yon para i-analyze yung mga events, ibigay sa LGU or sa stakeholder yung information para makatulong sa disaster management nila. So, meron nun sa NAGA. Yung pinaka-last na na-experience ko is sa Kusyong nung 2023. So, yung 2015, actually, nung nangyari yung Typhoon Lando, nagkaroon ng massive debris flow sa Nueva Ecija. So, pinadala din kami doon. Tapos, yun na pala, yung pagpapadala na pala sa amin doon, yun na rin yung magiging start ng thesis paper ko for masters. So, again, another parang incident, as in, by chance na naman ulit, na magli-lead to another different thing sa life ko as a scientist. So, yun, aside from mga projects occasionally na mag-enter kami with an agreement with an LGU to help them with their LCCAP or yung mga DRM write-ups na kailangan from them, pinapadala din kami sa iba't ibang lugar lalo na kapag may incident, not just actually with landslides, but even with volcanic eruptions and earthquakes din. For example, yung Cotabato earthquake noong 2019, pinadala din kami doon immediately as a rapid response team para mapag-aralan kung ano yung nangyari doon. And then, eventually, bukod sa mga LGUs, paminsan province levels na yung province level projects na. So, for example, meron kami, not aside from province levels pala, LGU, meron yung mga sa schools naman. So, for example, tinap kami ng CHED para tumulong din sa DRRM planning ng mga state universities and colleges. So, ang task namin doon is to help with hazard mapping, and then at the same time to write the report on yung possible recommendations based on kung ano yung nakita namin sa field, kasi pinapupunta din kami doon sa mga national universities na yon to observe kung ano yung nangyayari within the university and outside the universities or outside the colleges, and ano yung mga factors na pwedeng mag-impact sa natural exposure nila or sa hazards nila or sa disasters na pwedeng mangyari within the campus or within the university and yung mga surrounding land nila. So, yun yung mga projects na na-experience ko under NOAA for 10 years. Ayun, ang ganda po nung kwento niyo, yung emphasis niyo po dun sa chance na hindi niyo talaga siya plinano from the start. Pero Yes. nabigyan kayo ng ganitong chance, kaya eto na, 10 years na kayong nag-aaral ng landslide. That's true. By chance. Parang kasi mostly pag sa mga scientists, parang akala mo planado. Pero sa totoo lang, mostly naman by chance talaga kung ano yung mangyari. Siguro doon din sa career path natin na maging open din tayo. That's true. Oo. Parang
But dapat, well, I guess dapat din as a scientist maging flexible and adaptive ka. So, it also, yun din yung nangyayari sa career path mo. And nabanggit nyo pa yung yung natuto na rin kayo ng mga programming, ganun-ganun. Yes. Di ba sa geology, yung notion natin sa geology, puro lang bato. Tapos, ayan, kayo po, natuto na kayo ng programming. So, hindi siya yung parang typical na iniisip natin na ginagawa ng geologist. That's true. Oo, nagiging interdisciplinary na rin based on sa kung ano yung kailangan sa trabaho. So, nag-a-adapt din. Ayun. So, ngayon, punta na po tayo dun sa next segment natin na magfo-focus na tayo dun sa research nyo. So, ang title ng study ni Ma'am CM ay Anatomy of the Naga City Landslide and Comparison with Historical Debris Avalanches and Analog Models. As I mentioned, ito na yung second na landslide study na feature natin dito sa podcast. So yung first ay yung Iriga na debris avalanche sa episode ano nga bang episode yun? I think episode 8 kay Dr. Lika Minimo. So check nyo na lang yun. So yung first question ko po sa inyo, Ma'am CM, may similarities and differences po ba yung itong Naga City landslide with Iriga na landslide? So isa sa mga actually pinaka major objective ng paper is to investigate kung ano yung type ng mass movement siya. And based sa analog models, kung ano yung may mga features na makikita sa Naga landslide na makikita mo rin sa mga debris avalanches or debris flows tulad ng Iriga. So actually yun yung naging isa sa mga naging landmark or triggers namin na parang ay maganda tong pag-aralan kasi nakita namin na although iba yung lugar, iba yung situation, ay may mga features na makikita mo straight from field pictures namin na ay kapareho lang din nung makikita mo sa mga debris avalanches tulad ng Iriga at saka ng yung Ginsaugon noong 2008. So for example, meron usually tinatawag na hummocks and torrevas na para siyang pinnacles siya na matutulis na makikita mo sa landslide field. So merong ganon sa Ginsaugon, meron din ganon sa Iriga. Tapos merong makikita na yung mga features niya, yung para siyang nag-retain lang siya as para siyang nausog lang siya ng konti na hindi siya nag-crumble na mga mga lupa, hindi siya nag-crumble, na-retain niya yung pagiging yung structure niya, parang nausog lang siya ng konti. So yung mga intact belts na yon yung tinatawag, nakikita rin namin siya doon from Naga, nakikita din doon sa ibang debris avalanches. Tapos yung may tinatawag na Horst and Grabens, so yun, nakikita din namin siya from Naga and from Iriga and from yung analog models na parang ginawa mo lang from sand para lang ma-simulate lang kung ano yung magiging itsura ng debris avalanche. Makikita mo din siya doon. So, yun talaga yung naging trigger sa amin na parang I think kailangan nating pag-aralan tong Naga kasi hindi lang to simpleng landslide. Mukhang it's a special type of landslide which is rock slide, debris avalanche type of landslide. Kasi makikita mo, same lang sila ng features kahit na magkakaibang lugar and kahit na magkakaibang taon sila nangyari. Yung mga ganitong types ng studies, for me, very interesting siya kasi in a way, hindi mo siya pinaplano. Nangyayari lang siya and then nabubuo yung paper. That's true. Para sa mga viewers, so yung episode na to and yung next episode, nagfo-focus sila sa mga disasters and then yung papers na nabuo from those disasters. Gusto ko po namin malaman yung mga behind the scenes na nangyayari sa mga ganitong types ng studies. So pwede nyo po ma-recall yung events na
For example, nung nangyari na yung 2018 na Naga City landslide, saan po kayo noon? Ano yung ginagawa nyo? And then, nung sinabi na po sa inyo na ide-deploy kayo doon, what did you feel about it? And then, pagdating nyo doon, ano yung mga ano yung on the ground situation? So, can you share po yung mga yung mga ganun? So, actually with Naga, parang gabi pa lang ng September, narinig ko na, not gabi, yung umaga ng September, nasabihan na kagad kami na, ay may nangyari sa Cebu. So, nag-message na kagad si Sir Mahar na may nangyaring malaking landslide sa Cebu. I think Ay, sorry po ma'am. Bago po pala natin pag-usapan yun, for the benefit of the viewers and listeners, can you explain po muna yung Naga City landslide? Like, ano yung nag-trigger and then, ayun po. So, yung nung September 2018, sa may Naga City, Cebu, nagkaroon ng landslide. And unfortunately, yung landslide na yun, meron siyang, yung deposit niya sa baba ay nakatabon ng ilang mga bahay and nakakos ng casualties. And yung lugar, yung naging unique siya or naging palaisipan siya kasi hindi naman maulan. Usually kasi 'di ba, parang pag may typhoon, saka natin naririnig na ay biglang nagka-landslide dito dahil sa ulan. Tapos wala rin namang naging immediate earthquake at that point. Hindi siya nag-earthquake, kaya siya naging landslide. So parang bigla na lang siyang bumagsak. And so yun yung isa sa mga dahilan, isa rin sa mga questions na parang anong nangyari, bakit bigla na lang siyang gumalaw out of nowhere na seemingly walang trigger ba. Tapos, in social media naman, naging trending siya kasi a month before the event, may nag-post na from the locals na ay may nakita na kaming cracks sa lugar namin. So, naging viral yun kasi parang ay may nakikita na palang nangyari a month before pa. Tapos, so sabihin, may nangyayari ta sa ilalim ng lupa. And anong nangyari? Bakit nagka-casualties pa din? Kahit na alam nang may nangyayari dun sa lugar. So, it turns out na, yun. So, di ba, sabi ko na may nag-video na nung mga cracks. Ang nangyari is, the day before the event, yung mga taong nandun sa cracks, which is nandun siya actually, nakatira sila sa taas actually, kung saan nagsimula yung landslide. Sila, napalikas sila. So, safe sila. Unfortunately, dahil sa haba nung pag-disperse nung landslide, yung mga tao sa baba na at least 1 kilometer away na sila from the cracks, sila actually yung natamaan. So, mahabang run out yun actually for an event like this. So, isa yun sa mga actually nag-trigger din sa amin na kailangan natin itong pag-aralan kasi mahaba yung buhos, mahaba yung pag-disperse ng landslide. So, yun, after nun, na based sa napag-aralan namin, sa mga nakita namin sa field, well, actually, based sa mga nakita nila sa field, nalaman na yung Naga is limestone siya. May limestone siya and merong sandstone and siltstone. So, limestone, I think, mostly aware naman na crumbly ang limestone. So, dahil crumbly siya, yung mabilis siyang nabibitak. At dahil mabilis siyang nabibitak, yun yung dahilan kung bakit mas lalong humaba yung reach ng landslide. Tapos, nalaman din namin na yung lupa pala or yung orientation ng deposition sa Naga ay instead na papatong-patong yung layers ng limestone and ng sandstone, nakaanggulo na pala siya. So, bukod sa bukod sa limestone na siya, na crumbly, na madaling mag-disperse, nakaanggulo pa sila. So, yung pag-anggulo ng deposition nila, yun yung dahilan kung bakit mas mabilis silang nag-slide. Kasi may plane ka na kung saan pwede silang mag-slide. Unlike sa kung ang plane, ang deposition mo ay pa-horizontal lang, di mas mahirap yung mag-slide. Kasi
walang plane of weakness. Pero dahil nakaanggulo na yung pag-deposit ng mga layers, meron kang natural plane of weakness. So yun yung dahilan kung bakit mas mabilis na mas dumali yung pag-slide nung naga na area. And then based naman sa triggers. So kumbaga po, parang imagine yung sa playground merong slide tapos yung bata nakaupo lang doon sa taas. Yes. Naturally mahuhulog talaga siya, parang Oo. gano'n. So pag sa slide, pag dito ka lang nakaupo, wala namang mangyayari sa iyo. Pero pag habang nagsi-scoot over ka, mas bumibilis yung paghulog mo. So ganun yung nangyari unfortunately yung nangyari. And ganun yung setting ng naga, unfortunately. So yun. Tapos based naman sa trigger, yun nga yung tanong na bakit bigla na lang siyang nangyari. May nag-trigger ba sa kanya? Wala namang ulan. Totally, although may konting pag-ulan, pero wala siyang typhoon, hindi siya continuous. And then, yung last earthquake na nangyari sa kanya, sa vicinity ng Naga, ay around February pa. Yung incident ay September nangyari. So, we think na none of those two talaga totally contributed or sila yung naging final push. It's more on yung setting kasi na limestone ka na, tapos may natural plane of weakness ka pa. So, tapos kaya it took from 1 month from the start na nag-start yung cracks, it took 1 month bago siya tuluyang bumigay. So, yun yung, tas yun, again, dahil limestone siya, unfortunately, and yung energy nung pagbagsak niya, unfortunately, yun yung dahilan kung bakit mahaba yung reach nung deposition niya. So, yun yung Naga landslide. Naalala ko pala, di ba parang nagkaroon din yun ng issue na dahil daw yun sa mining. Yeah. Kasi may mining site na malapit. So, wala pong kinalaman yung doon. Well, syempre, we should always think na every time na may mining, na mo-modify niya yung natural position ng layers ng earth. So, vulnerable na yung position mo, minodify mo pa. So, most likely it's really a recipe for pero at the same time, yun, ang masasabi ko lang is, naturally kasi may plane of weakness ka na. Tapos, ang masasabi ko lang is, it didn't help na may human activities. And yun nga, kaya rin siya pala talaga naging cause of concern kasi, alam mo, sensitive tayo sa impact ng mining sa mga ganitong disasters. So, yun lang. Yun. And unfortunately nga, dahil din dun sa event, yung mga natamaan ay mostly associated din sa mining area sa mining operation na nandun. Pero at the same time, I remember din, I think makikita mo din to sa mga news, may call to stop the mining operation. Pero at the same time kasi, yung mga pamilya and yung mga taong nakatira doon, nagtatrabaho sila for the mining operation. And actually, as a scientist, yun yung isa sa mga, I guess, mahirap na part ng trabaho namin. Kasi, kailangan mong i-balance yung science and at the same time, kailangan mong i-balance yung human impact or yung human implications nun sa'yo. Kasi, madaling sabihin na, ay, delikado yung lugar nyo. Ay, matatamaan kayo. Pero, sige, pasara natin to. Pero at the end of the day, hindi ganun kadaling umalis. Hindi ganun kadaling mag-evacuate. Hindi madaling sabihin na mag-evacuate na po kayo. Pero hindi madaling mag-evacuate kapag ikaw yung nakatira doon. Kasi yun na yung bahay mo, yun na yung buhay mo. At the same time, hindi rin madaling sabihin na, ay, patigil nyo to. Kasi yun din yung trabaho nila eh. So, I think, yung time ngayon na yun, nagkaroon pa ng protests, both protests na ipatigil, at the same time may nagpo-protest na kailangan ituloy kasi yun yung kabuhayan ng mga tao dun. So, as a scientist, ang hirap, yun yung isa sa mga I find na mahirap i-balance, lalo na kapag nagdi-deal ka with active disasters, yung nangyayari pa siya habang ina-analyze mo siya. Kasi ang daming implications every time na kahit nga maglabas ka lang ng simple statement, mabilis siyang
nai-imply na kasi they think na ikaw ay as a scientist, ikaw ay voice of authority. So, madaling mabilis or madaling ma-twist yung sasabihin mo even though as a scientist, nagsasabi ka lang ng facts. So, yun yung isa sa mga challenges I think of being a disaster scientist. Going back po dun sa story niyo na nung nangyari yung landslide, sinabihan po kayo ni Sir Mahar. And then, what happened po? Ayun. So, ano po yung naging timeline dun sa field nyo and yung pagbuo ng study na to? Yeah. So, the day na nangyari yun, sinabihan na kami kagad na to find as much data as possible. Tapos, since ang work ko is mostly nga sa satellite images, to look out for satellite images para malaman kagad yung spread ng landslide. And lalo na dahil nga may mga natabunan, kung may satellite image, madaling makakatulong na i-map out yung extent ng landslide at the same time, i-map out kung sino-sino o kung saan-saan yung mga bahay na pwedeng natabunan. So, fortunately, actually very fortunate na yung satellite image ay na-publish din at that day. Kinahaponan, I think. So, kinahaponan, na-publish din yun. And very fortunate din actually na cloudless ano yung po ito? satellite. Landsat, Sentinel? Siya, yung planet satellite image. So, okay. Mas higher resolution siya with Landsat. So, yun nga, again, tas fortunate na yung higher resolution pa siya pa yung unang nakapag-publish. And yung na-publish na image ay cloudless. So, kitang-kita yung landslide. And then, that night, nag-request din si Doc Mohar kay Faye Andal na kunin yung buildings or yung na-map na buildings using OpenStreetMaps para yung buildings na yon i-overlay doon sa landslide extent na nakita. Tapos the next day, kinuha namin yung coordinates ng mga bahay na we think based sa satellite image ay natabunan. Tapos binigay namin kay Sir Mahar and in turn Sir Mahar, I think either tweet niya or basta nilagay niya sa social media niya and para makatulong doon if ever makatulong doon sa mga rescuers. Tapos at the same time pinublish din sa social media lahat ng satellite images and yung iba-ibang zoom in and zoom out para makatulong mag-pinpoint doon sa areas. And then after that, nung makita na yung a few days after, I think, or hindi ko maalala kung ilang days after, na feature na meron palang CCTV camera from isa sa mga prison buildings nila na nakatutok actually doon sa doon sa landslide area mismo. So, kitang-kita doon sa video kung paano yung pagbagsak doon sa Naga. Mm-hmm. And nung nakita namin siya, na-realize namin na mabilis, sobrang bilis nung event, parang ilang minutes lang bagsak agad siya. And then makikita mo doon na maalikabok, so dry yung area. Actually, yun yung isa sa mga palatandaan namin na hindi lang to simpleng dahil sa pag-ulan or something. Kasi dry parang nagkaroon pa ng ash cloud or ng particle cloud nung bumabagsak yung landslide. So, yun, isa yun sa mga nag-trigger na mukhang this is more than just a landslide. We have to look at it based din sa satellite images and sa drone. So, since nga active disaster siya, hindi naman basta-bastang makakapunta kagad dun. So, it took a few months pa bago unang pumunta yung first team. And then, pumunta din si Doc Mahar doon.
para magpalipad ng sarili ng drone. At the same time, meron din kasi from UP na nagpalipad ng sarili nilang drone. So, si Sir Mahar yung nagpalipad ng drone para makakuha ng drone images para dun sa study. And then, actually, medyo unique kasi never akong nakapunta sa field ng Naga. So, totally remote sensing talaga yung contribution ko doon. May dalawang teams na pinadala si Sir for that, and then siya din mismo on his own pumunta siya doon. And then using their data, yun yung ginamit ko para ma-reconstruct yung Naga through DEM, Digital Elevation Model. And then yung digital elevation model na yun yung ginamit namin to analyze kung ano yung characteristics ng Naga mismo, and ano yung mga characteristics na ay kamukha pala ng ibang debris avalanches. So, I think yung last field was a year after. Naalala ko, I think around saktong September 2019 din, I think, yung last field na pumunta doon. Sakto lang for an anniversary. Tapos After 1 year, nandun pa rin po yung tawag doon, yung landslides, scarp. Oo, kasi kasi malaki talaga yung area. So, although clear na yung nandun sa baba, yung mga deposits na naka-block doon sa mga bahay, and then dun sa river din nila, although na-clear na yun, yung taas ay nag-retain pa din na, well, I think tinabas na rin yun actually. Pero na-retain yung features lalo na dun sa kasi parang after a few months, may nagsabi na ay may cracks ulit dun sa taas. So, meron pang mga features na makikita beyond the landslide area. So, dun sa beyond the landslide area yung pinuntahan para makita kung ano yung nangyari. And then, although I think medyo cleared na rin yung area na yun kasi medyo minodify na din para smooth na yung slope. Beyond that, meron pa ding mga features na makikita, and may mga faults pa din na ma-measure. Tapos at the same time, I think yung NIGS din, at that year din, yung yung thesis field ng third years ay hinandle ni Sir Mahar. So, pinadala niya yung mga bata doon sa field na yun. Tapos yun yung naging thesis field nila for their year. So, at the same time, mayroon din mga sariling studies yung mga bata, or well, yung mga third years for Naga. So, yun yung ganun kahaba yung tinake nung field pa lang. So, which is why nabutan for the writing mismo ng paper, nabutan kami ng 2020. Nabutan kami ng COVID. So, sinusulat namin yung paper during COVID na actually. Yung pag-field po nung team na yun, syempre, after a few months pala yung... After a few months yung after field. After a few months yung field. So, may enough time para mag-secure nung funding, or may reserve talaga na funding yung Project NOAA at that time para mag-respond for disasters. So, usually, pag may mga disasters, sariling budget ng NOAA. Kasi, so kaya usually maliit lang na team, mga 2 or 3 teams lang, kasi sariling funding ng NOAA yung pag-response doon sa Naga. Not just in Naga, pero in any disasters na events na kailangang puntahan. Pero I think it so happens din na humingi ng tulong yung local government ng Naga. So, I'm not sure kung may binigay silang funding, pero katulong yung local government nagtumulong yung local government sa pag-guide dun sa first team. And then sila, I think may mga kasamang government officials nung nag-field yung, kasi I think tatlo lang kasi sila na pinadala doon. So, yun, limited yung funding kaya as much as possible,
nagpapadala pero konti lang yung team kasi limited yung funding. Kasi self-fund lang talaga siya ng UPRI, ng NOAA. Pero at the same time, may times na tumutulong yung LGU. Not through physical help, pero through, halimbawa, mag-arrange ng transportation, mag-arrange ng kung sino yung mga i-interviewin, and at the same time din para magbigay ng mga data or paperworks na kakailanganin for the analysis. So in doing po yung study na to, can you share po yung mga challenges na na-experience nyo and also yung mga memorable experiences, both good and bad? Siguro, for me, na hindi ako nakapag-field totally, ang challenge na na-experience ko with this is, una, yung pagkalap ng data. Kasi since hindi ako nakapag-field, ang data na mostly hinahandle ko ay satellite images. And free satellite images lang naman yung kinukuha ko. So, hindi naman, ibig sabihin nun, limited ako sa temporal resolution, kung ilang beses lang umiikot yung satellites nila, ilang beses lang. Tapos, limited din sa kung ano yung ipapublish nung satellite image provider. And then, depende pa kung may clouds pa or not. So, hindi parating na, hindi tuloy-tuloy, and then hindi pare-parehong times na mo-monitor yung area based lang sa kung ano yung freely available. And then, when it comes naman sa statistics, syempre kung ano yung ibibigay syempre limited ka sa kung ano yung ibibigay sa'yo, and then kung ano yung willing silang sabihin sa'yo. And so yun nga yung challenge, yung challenge ng human aspect ng pagsascience during an active disaster. Yun yung paminsan kung ano yung tables, kung ano lang yung tables na mabibigay nila sa'yo, yun lang yung magiging basis mo of data. Tapos, at the same time nga nasabi ko na inabutan kami ng COVID during the writing, during the modeling pa lang, early 2020s pa lang, nag-model pa ako noon ng 3D digital elevation model. Tapos naka-lockdown na. So, yung desktop ko nasa opisina, tapos kinokontrol ko lang siya remotely. Hindi may uwi. So, depende pa yun sa internet. Yes. Naglalag yung Yun, parang, bagal ng internet kasi syempre lahat ng tao naka-work from home at that point. Tapos, may times kasi na overnight pa yung modeling. So, pagising ko sa umaga, una-una kong i-check yung laptop ko to ensure na bukas yung desktop sa opisina kasi baka mamaya nag-turn off siya on its own. Tapos, babalik. Tapos minsan, di ba yung software para maka-remote access, bigla-biglang nagdi-disconnect. Yes, so... Tapos kailangan mo siya puntahan para i-on naman. That's true. Kaya parang may times na, uy guys, sinong pupunta sa opisina ngayon? Pa-request naman pa-on ng computer ko or paminsan nga, dati parang, uy, pa-request naman, pahingi ng number ni Ate Guard kasi patingin para makita kung bukas ba yung computer sa opisina, ganun. Tapos, yun. Kaya eventually, parang ni-request na lang din namin sa UPRI na pwede po bang iuwi na lang namin yung desktops namin para tuloy-tuloy naming ma-model yung mga kailangan namin for not just for the paper actually, kundi for the work kasi tuloy-tuloy naman yung work during that time. So, tapos, yung communication din, kasi syempre lahat ng tao at that point naka-work from home, so puro Zoom calls lang yung kailangan gawin. So nag-a-adjust pa kasi it's a very novel experience pa. And then, I guess, yung may mga times na umabot kami ng hating gabi para lang the Zoom calls, para lang ma-refine yung paper. And then, I guess, going back dun sa human aspect, yung way mang pag-handle ng questions.
Kasi syempre, lalo na nung kakapangyari pa lang, yung months na nangyayari pa lang siya, as a scientist, parang gusto mo kong malaman lahat ng pwedeng malaman, di ba? Pero kapag nag-interview ka ng tao, hindi naman pwedeng tanong ka lang ng tanong. Kasi syempre, biktima sila ng pangyayari. So, you have to balance na at the same time, kailangan mong alalahanin na nagluluksa pa yung mga taong to. And may lasting implications to sa kanila. Hindi mo sila parating pwedeng guluhin, hindi mo sila parating pwedeng tanungin lang. And kailangan mo ring ipakita yung balance between we know how technical and unsympathetic science can be. At the same time, we have to balance yung empathy natin towards kung ano yung nangyari dun sa mga tao. So, hindi lang sa Naga, actually, every time na may disasters na nangyayari and na-employ kami o nade-deploy kami sa field, yun yung isa sa mga malalaking challenges for a disaster researcher. Dito po sa research nyo, I think ito din yung gustong malaman siguro ng mga audience. At what point po doon sa buong process na to na-realize nyo na pwede nyo nang mapasa for publication yung ginawa nyong study? So, for that, I think yung pinaka naging aha moment namin is nung makita na nung bumalik na yung teams from the field and then yung field pictures nila and the same doon sa analog models and sa other field pictures ng ibang debris avalanches. So, nung makita namin na, oh my God, pareho sila, magkamukha sila, may mga same features sila. And then, at the same time, bukod sa yung mga mga pictures, yung mga images, nung kinalculate namin yung geometry ng landslide. Tapos, plinot namin siya into a previously published graph. Yung plot namin ay doon sa tabi ng other debris avalanches. Parang, it's not just the images that are showing us, it's also the measurements. The numbers are also showing us na, ay, debris avalanche talaga tong areas na to. Tapos, not just visually, Yung magkamukha plot sila. po na sinasabi nyo, anong klaseng plot siya? Like, anong meron dun sa plot? So, yung plot na yon, it's a plot ng showing the angle versus I think, the spread of or the area, yung angle nung pagbagsak, and then I guess yung spread or yung area. I'm not sure hindi ko na maalala kung ano yung x-axis niya. Lahat sila, yung Naga landslide, nagplot at the same area kung nasaan ang Iriga, kung nasaan ang Ginsaugon, and kung nasaan yung iba pang international areas na declared as debris avalanches. So, kung makita namin na nagplot siya at that point, sabi na, okay, hindi na lang to visually mukha lang siyang debris avalanche, pero mathematically at the same time, debris avalanche din siya. So, yun yung time na may pictures na tayo, may mathematical computations na tayo, meron din tayong measurements from the field, enough na to na for us to publish or to write at least the paper. So with that po, do you have other plans moving forward with this research? May follow-up study pa po ba kayo or other things? So, I think closed system na yung area din. Kasi I think flat na nga yung area. Ang last kong rinig is flat na yung area doon. So, wala na nung risk for kung pag-move pa before. Although during 2019 actually, nag-remodel kami ng panibagong hazard map kasi since na-modify na yung lupa, na-modify na yung topography, diba? So, nag-remodel kami based on sa digital elevation model ng drone para may bagong hazard map naman dun sa area. Kasi ganun naman talaga dapat actually. Every time na magkakaroon ng significant event na halimbawa magkaroon ng landslide, massive landslides sa area, kailangan binabago mo rin yung hazard maps mo kasi bago na yung topography mo, diba? So,
Noong 2019, gumawa kami actually ng panibagong hazard map for Naga. Pero again, I think ngayon, kailangan ulit i-update yon kasi yun nga, tinanggal na ata talaga yung buong slope ng area para flat na. So, yun, going forward, I think hindi na lang din sa akin, kundi sa UPRI din, ang challenge parate is to constantly update hazard maps kasi nagbabago na talaga yung topography. Lalo na sa Pilipinas na parang every typhoon, hundreds of landslides yung natitrigger. So every earthquake, hundreds of landslides yung natitrigger. So parang kailangan talaga natin constantly update yung hazard maps natin kung gusto nating maging tuloy-tuloy na accurate yung mga mapa natin. So before we end po, do you have any advice sa mga aspiring researchers natin? Siguro, ang ano lang is, well yun, parang, lalo na kapag nagdi-deal ka with disasters constantly, parang paminsan nakapanlulumo, di ba? Parang, another event, another disaster, another set of unfortunate na casualties, may mga namatay na naman, na alam naman natin na sana preventable talaga. Pero well, dahil sa structures ng ano natin, hindi na naman siya nape-prevent, na natutuloy lang, nangyayari lang siya paulit-ulit. So paminsan nakakapanlulumo pag lalo na pag nagdi-deal ka with disasters. Pero I think kailangan na lang isipin na for all of our research, kahit na nakatingin lang tayo sa laptop, kahit na puro numbers and graphs lang yung tinitingnan natin, yung research natin contributes to saving lives. So, hindi siya apparent kapag puro numbers lang and laptops mo lang yung nakikita mo. Pero yung fact na nagko-contribute ka na to knowledge that helps us understand kung ano yung nangyayari sa disaster, kung ano yung nangyayari sa hazard. In a way, we are also saving lives. Hindi lang siya apparent, pero so it could be very motivating na oo, numbers lang yung nakikita ko, pero in actuality, yung data and yung pinoprovide kong conclusions and research, all in all, nakakatulong sa pag-save ng lives in one way or another. Ayun. So before we end po, do you have any things to promote? Okay. Well, I guess UPRI and NOAA naman continuously produce research materials, and I think ngayon may games na sila, meron na silang comics. So, they're expanding yung materials na ginagawa nila to help understand people, na hindi lang papers, hindi lang conferences, but they're doing their best to expand yung audiovisual materials nila para ma-reach yung more people. So I think for anyone listening, go follow them in social media. So just search UP Resilience Institute. And then siguro personally for me, if you want, you can follow me sa Twitter, or well, X na ngayon. I'm at UpThereCM. I usually post and repost mga remote sensing applications, and then sometimes I would post personal analysis of disasters using satellite images. Yan lang. Ayun. So thank you very much po, Ma'am CM, for giving us your time. Dito na po nagtatapos ang ating episode for today. And see you everyone sa next episodes. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga scientists. Thank you so much. Thank you for having me.